Ang Caritas Manila ang naging instrumento ng Archdiocese upang maipalaganap ang Ebanghelyo at maghatid ng tulong at kalinga sa mga mahihirap. It was organized 1953 by the late Cardinal Rufino Santos, who was then Archbishop of Manila, because he wanted the poor to be assisted. Si Jaime Cardinal Sin ang nakaisip na baguhin ang pangalan ng programa mula sa Catholic Charities sa Caritas Manila. Siya rin ang nagpasimuno na upang lubos na matulungan ang mga mahihirap, higit pa sa relief goods at donasyon ng kinakailangang ibigay sa kanila. There are two approaches to a problem. One is charity and the other is developmental. When you are sick and you have no money to buy medicines, we help you buy the medicines. That's the charity side. But at one point, you cannot always keep on asking for money to buy medicines. You must have the capability to buy these medicines. And what do you need in order to buy these medicines? You need a job. Mula pa noong 1974, bumuo ng iba't ibang programa ang Caritas Manila upang itaguyod ang kapakanan ng mga mahihirap. Maraming kabataan ang nabigyan ng scholarship at nagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Marami ring pamilyang squatter ang nabiyayaan ng sariling tirahan. Ngunit sa kabila nito, napansin ng Caritas na patuloy ang pagdami ng mga taong dumudulog sa kanila. Dahil dito, itinatag nila ang Parish District and Empowerment Program o PADE noong 1988. PADE is actually a combination of our experiences. When in 1988 we said we must show the church how we can build communities, empower people to decide for themselves, to determine their future. We went into building communities, and then we saw that the parish must also be engaged in empowerment so that they can also guide these communities towards their dreams. That was why it was called the Integrated Christian Community Development Program. Sa pamamagitan ng PADE, magkatuwang ang simbahan at ang laiko sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga programang magpapaunlad sa kabuhayan ng mga mahihirap sa buong parokya. Kasi ang Caritas, hindi niya kayang abutin lahat yan. Ang lahat ng nangangailangan. Pero kung ang parokya ay magiging malakas sa kanyang serbisyo, mas maraming maaabot. From a spiritual intervention, getting to know more about God and worship, it can be a start also for people to start helping themselves. And I think it's a better way to start helping themselves because they know it's all based on the gospel. Kalapatan sa wastong oras. Okay? Pero kasing halaga ng pagbibigay ng trabaho, ginagamit din ng Caritas ang mga job fair upang turuan ang mga nakikilahok tungkol sa kanilang karapatan bilang mga empleyado. Kasama na rin dito ang mga turo ng simbahan tungkol sa trabaho. Pinamumulat namin sa lahat na ang sinasabi ng Panginoon, pangalagaan ninyo ang aking mga gawa dahil ito ay para sa kabutihan ng lahat at hindi ng iilan. So hindi lang ito charity, hindi lang ito pagtuturo ng pananahi, ng pagmamasahe, o pagbibigay ng trabaho. Ito rin ay pagmumulat. Ang bilangguan daw ay dapat na makapagpabago ng isang tao. Ngunit hindi may tatangging nakakabawas din ito ng pagkatao. Kasi dito, pag talagang napaloob ka, iba't ibang kultura makukuha mo dito sa loob ng bilangguan. Kailangan maging matigas ka. Ha? Kailangan talagang ang postura mo dito, lagi kang, kumbaga sa hindi ka pa agrabyado. Dahil dito sa bilangguan, hindi ka pinalalambot lalo kang tumitigas. Ngayon, umaabot na ito sa mahigit na 4,600 katao. At tinatayang 65% dito ay lubos ang kahirapan at di na kayang magbayad ng abogado upang isulong ang kanilang kaso. Marami dito sa mga nakakulong ay hindi tumatakbo yung kanilang kaso. Matatagal ang mga trial nila. Tapos yung iba, walang abogado. Alam mo, dahil na rin sa dami ng mga kasong hinahawakan ng mga West, yung mga korte. Masikip na. Tapos nandiyan na yung mga problemang kaakibat nun. Yung tubig, yung espasyo, yung ventilation, pati na yung amoy. At yung mga kailangan, halimbawa, pag nagkakasakit, yung gamot,
Tapos yung budget niya, lalo na sa pagkain. So yan yung mga kondisyon na talagang pag nakita mo yung kalagayan ng mga bilanggo dito sa loob ng kulungan, pag hindi ka pa naman naantig sa puso mo yung kalagayan, sasabihin mong hindi ka nga Kristiyano. Sabi ng iba, tila lalong sumisikip ang bawat selda dahil kasama mong nakapiit ang kalungkutan, ang pagkaburyong at kawalan ng pag-asa. Halong inip, suya, inis, talagang yung kawalan ng pag-asa, yan ang malaking mga bagay na talagang lalo nagpapahina sa kalagayang moral ng mga nakakulong. Dahil lalo na kung talagang wala kang kasalanan at dahil doon sa takbo ng pagdinig sa korte, yung justice na ganyan, lalo lang bumibigat ang mga problema nila. While you are there, ang concern ng simbahan kung ikaw ay nakakulong, ikaw ay tao, you are a human person with all the needs aside from yung kaso mo, kamusta ba? Kamusta ang treatment while you are in prison? Kamusta yung pamilya mo? If you are a breadwinner, what happens to your family? Dahil sa programang ito ng Caritas Manila, nagkaroon si Mang Boy ng bagong pag-asa. Sabi ko itong mga taong ito, hindi ko kilala, hindi ko kamag-anak ito. Ngayon ko lang nakilala ito. Pero pinapahalagan nila ang buhay ko. Bakit hindi ko simulang pahalagahan ko ang buhay ko? Unti-unti, may pumapasok sa akin. Meron pang Diyos na dapat kong paniwalaan. Kung wala ka ng kaibigan, wala na nagmamahal sa iyo, meron pang Diyos. Layunin ng Prison Justice and Development Program ang paunlarin ng uri ng pamumuhay ng mga preso sa loob ng bilangguan. Dahil ngayon yung advocacy para pangalagaan yung mga karapatan ng mga inmates, tapos titingnan yung mga pagkain kung hindi tama. Tapos yung worship, ito yung nagpapalaganap din ng tungkol sa religious activities. Sila yung sila na mismo mga inmate ang namamahala sa mga religious activities sa jail. Pari na lang dinadala. Ang choir, taga rito, lector, mga inmate. Ang isang pinaka-vision namin sana sa jail ay maging isang small Christian community ito, Katulad ng mga BEC natin sa mga parokya, Kasi ang jail ay isang komunidad, So sana yung mga nandun are able also to not only to pray together, to share their life together, pero ang bawat isa ay nagtutulungan, Kamakailan, nakumpleto na ni Mang Boy ang kanyang 15 taong sintensya. Paglaya, agad siyang namasukan bilang Correctional Community Development Officer ng Caritas Manila. Aniya, handa siyang tumulong at magbigay ng pag-asa sa ibang mga bilanggo. Wala na naman akong pinanghinayangan sa lahat ng wala na akong hinanakit. Ang sa akin, kung sinira man ng tao ang aking pagkatao, tinityak ko naman, binuo ng Diyos ang aking kaluluwa. Para sa oras na kaharap ko siya, buo ko. Ang PADE, ang Prison Justice and Development Program at iba pang programa ng Arsobispo ng Maynila ang naghahatid ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga maralita.